Arestado sa Parañaque City ang isang Koreanong nagpapatakbo umano ng ilegal na pasugalan sa South Korea at dito po sa Pilipinas. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa bahaging ito ng Parañaque City, nakita ng National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division at Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang kanilang priority target. Pagpasok niya sa loob ng establishmento, kinorder siya ng mga operatiba. You're under arrest pursuant to a warrant of deportation. Matagal na raw hinahanap ng BI ang puganting dayuhan. Itong Korean fugitive na ito ay subject ng Interpol Red Notice kung saan sinasabing nagpatakbo siya ng illegal na online casino dito sa atin at sa Korea. Sinasabi din na kumita siya ng mahigit kumulang 2.9 million US dollars dito sa kanilang illegal na operasyon. Ito pala ay prostitution, no? Yung parang mga pornographic materials na pinapasa sa mga Koreano sa kanyang bansa. No? Maaaring na makaapekto sa ating mga kababayan, baka biktimahin na rin nila yung ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga minor de edad. Bawal na bawal yan na ma-involve sa sexual exploitation and yung dun sa through the internet. Wala pang pahayag ang inarestong Koreano na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Alamin din natin ngayon kung may mga local criminal case din siya na kinakasangkutan dito bago natin siya mapadeport pabalik ng Korea. John Consulta, nakatutok 24 oras. Nahuli kam sa Muntinlupa City ang walang awang pananakit ng isang lalaki sa matatandang pasahero ng isang jeepney. Posibleng tulad umano ito ng ibang sumasampa at nanghihingi ng pera at nanghaharas kung hindi siya mabigyan. Nakatutok si Oscar Oida. Sunod-sunod ang pinaulang suntok ng lalaking ito sa isang senior citizen sa loob ng pampaserong jeep sa Muntinlupa. Sinubukan pang pumalag ni Tatang pero kalaunay umayaw na rin. Sunod na pinunterya ang isa pang matanda na nooy nasa sahig na ng jeep. Kahit pa nakikiusap na ang biktima, nagpakola pa rin ito ng suntok at tadyak. Wala nang nagawang ibang pasero kundi umiyak at magsisigaw. Kalaunan, bumabari ng jeep ang suspect. Naaresto rin siya ng Muntinlupa Police. Yung area kasi ng pinanggalingan is just within the area ng Substation 3. So, immediate yung ating pag-responde doon. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect sa nangyari. Pero Hindi ko po alam. Hindi ko na po natatandaan. Hindi mo na natatandaan? Nakasakay lang ako sa jeep eh. Tapos? May nakaaway po ako. ang Muntinlupa Police, iniimbestigahan pa daw kung ano ang punot dulo ng gulo. Pero ayon umano sa nakuhang impormasyon ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon, ang nakuha ko lang naman is yung sumakay nga dun sa passenger jeepney at yung typical na nanghihingi, nahaharas pagka hindi mo nabigyan. And I think it escalated doon dahil high on substance, no? Substance abuse. matagal na raw itong problema sa naturang area. In the past, ma-apprehend, pero there is not much na magamit para ma-contain. Usually nababalik lang din sa community. Kaya community work siguro ay isa namin na papag-igtingin ngayon. Nagbigay na rin ako ng additional instruction na mag-focus sa area na yon, lalo na't main thoroughfare siya na dinadaanan ng maraming pasahero. Naharap ang suspect sa kasong physical injury. Ligtas naman at nasa stable na kondisyon ang mga biktima. Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, lumalabas sa ballistic at autopsy ng mga nasawi sa paumaril sa eskwelahan sa Tacloban City na mula po sa malayo ang tama ng mga bala sa mga biktima. Nakatakda ring kasuhan ang tiyahin at lolo ng dalawang shooter kung kanino umano galing ang mga ginamit na baril. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi!
Emil, natapos na nga ng PNP Regional Forensics Unit 8 ang kanilang ballistics examination at autopsy sa 3 estudyanteng nasawi sa pamamaril noong Lunes dito sa San Jose National High School. Sa ngayon ay kinukumpleto na lang daw nilang report para maisumite sa mga investigador. Base sa resulta, lumalabas nga na galing sa malayo ang tama ng mga bala sa mga biktima. Indikasyon ng isang random na pamamaril. Mga vital organs din umano ang tinamaan sa mga biktima na nagresulta sa agad nilang pagkamatay. Ayon naman sa hepe ng Philippine National Police ay nakatakda na nga rin ng kasuhan ng pulis na tita ng shooter na si alias Nash ng paglabag sa Revised Penal Code 365 o negligence dahil sa pagpapabaya na makuha ang kanyang service sa firearm. Ito rin ang posibleng ikaso sa lolo ng 15 taong gulang na shooter na nagmamayari naman sa kalibre 38 baril. Narito ang pahayag ng hepe ng PNP Regional Office 8 tungkol sa kanilang ginawang eksaminasyon. Sa damit po kasi ng victim, pwede po natin makita doon ang indication ng possible distance, kung malapitan ba or malayo. 3 araw matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, tuloy pa rin ang pag-alala ng mga kaklase, mga guro at magulang sa memorial na itinayo sa campus para kina Nicole, Chris, Lawrence at Yancy. Si Teacher Evita, inalala kung paanong bago ang pamamaril ay tinulungan pa siya ni Chris Lawrence na magpasok ng mga gamit sa mismong silid kung saan nabaril ang 2 biktima. Nung pagkalapag niya, sabi ko, thank you. Nagsagot pa siya na, thank you ma'am. Parang sabi ko, ito yung tumutulong na, siya na nga yung tumulong, siya pa yung nagpapasalamat. At yun na yung last na nakausap niyo po siya? Yes po. Kaya sabi ko, parang... Kanina, sumailalim na sa psychological first aid sina Teacher Evita para matulungan silang mag-decompress matapos ang malagim na insidente. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan, bago pa ang pamamaril, may mga papyaw na raw silang diskusyon kung ano ang gagawin sakaling may makapasok na gunman sa loob ng eskwelahan. Ang turo daw nila sa mga guro, agad isarang pintuan at ilak ito. Bagay na ginawa daw ng karamihan sa mga guro. That is po the instinct of teachers also na pag may mangyaring ganun, dapat nakalak yung pintuan. Siya man pumagitna na raw sa driveway ng eskwelahan nang makitang nagtatakbuhan na ang mga estudyante. Para hindi po mag-stampede, nandyan po ako sa gitna dyan. Blinak ko na po sila para hindi na po sila makapasok because some of the students were rushing already but they were guided by their teachers. Kanina, bumalik sa campus ang bumberong si Fire Officer 2 Ludwig Eric Soza. Siya at isang nakasibilyang pulis ang humuli sa 15 taong gulang na shooter na nagtangkang tumakas matapos ang pamamaril. Yakap ng pasasalamat ang salubong sa kanya ng mga guro. Isa sa maraming itinuturing nilang bayani sa nangyaring pamamaril dito noong Lunes. Kanina nagtungo naman dito sa San Jose National High School si Senador Robin Hood Padilla. Matatanda ang matagalan niyang isinusulong ang mas mababang age of liability para sa mga batang nasasangkot sa krimen. Nagkita pa sila rito ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez na naunang nag-ikot dito sa campus para bisitahin ang crime scene. Yan ang latest mula rito sa Tacloban. Emil? Naghain ng panibagong reklamo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating umanong bodyguards ni Zaldico na nagdawit sa pangalan niya kaugnay sa mali-malitang pera. Dawit din sa reklamo sina Senador Dante Marcoleta at Senador Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Bea Pinlac. 3 linggo matapos ang pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scam, naghain ng panibagong cyber libel complaint si dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 dati umanong bodyguard ni ex-Congressman Zaldico. Dahil kasinungalingan umano ang binanggit nilang hinatiran siya ng mali-maletang pera. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Dawit rin sina dating Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta na nanguna sa pagdinig. Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards. Wala silang authority to do that. Sa reklamong inihain ni Trillanes,
Malinaw umano na nakipagkunsyabahan ng 18 kina Cayetano at Marcoleta sa pamamagitan ng mga leading question ng mga senador. Ayon kay Trillanes, hindi maituturing na absolutely privileged communication ang naturang pagdinig dahil hindi umano ito otorisadong Blue Ribbon Committee hearing. Because of that, wala silang parliamentary immunity. Kasi nung the day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta. Hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee. Sinusubukan pa naming kuhanin ang panig ni Cayetano, Marcoleta at ng kampo ng mga dating bodyguard pero hindi pa sila tumutugon. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, viral kung paanong pinakalma ng isang residente ang mga nagpapanik na estudyanteng dumagsa sa kanyang bahay para makalaya sa mga shooter sa San Jose National High School. Tingin po ng isang eksperto, kailangang obserbahan ng mga bata para hindi magka-post-traumatic stress disorder. Nakatutok si Mark Salazar. Nakabibinging sigaw at iyak ang bumalot sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes ng umaga. Matapos umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa lugar na inakala nilang ligtas. Mula sa mga pinagtaguan nilang mga classroom, nagpulasan ng marami palabas para sa mas ligtas na lugar. Paglabas ng main gate, maraming estudyante ang nagkuble sa pinakamalapit na bahay, ang bahay ni Stel Miranda. Unang-una ko po narinig yung sigawan ng mga bata. Pagkasigawan po kasi nila, lumabas po ako. Pagkalabas ko po, nakakasalubong ko po sila. Tapos sabi po agad nila sa akin, "Ate, tulong, papasukin niyo po kami." Meron po kasi namamaril. Sabi ko, "Ha? Kala ko po nung una may sunog." Alam mo po yung takot na takot talaga sila. Yung nanginginig na po lahat ng katawan nila po na sobrang takot po na parang pati ikaw may iyak sa kanila. Yung itsura po nila na yung takbo na wala po na po silang mga sapatos, nakamedyas na lang po. Yung po grabe po yung mga mukha ng mga bata sa sobrang takot po. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10, ang pinakamahabang bangungot at histerya. Dahilan kaya't merong pang hinimatay sa pagod. May dana polis, kalma na kamo, may dana polis. Ay nakamo. Sa kwento ni Stel, kumalma lang ng bandang alas 11 ng tanghali nang makita nilang may nahuli ng gunman at nasa patrol car na ng pulis. Uli na lugod kamo, ang pwede uli kamo. Kumalma, pero hindi nawala ang takot. Kahit nga sa adult na gaya ni Stel, mahirap daw ipagpag ang trauma hanggang ngayon. Dati po nagko-close kami ng gate namin or ng door namin mga 9 o'clock or 8:30. Ngayon po 7 o'clock pa lang nagsasarado na po kami ng gate. Parang natatakot na din kami. Parang ngayon pa po fresh pa talaga po, parang nakakatakot pa talaga magtiwala. Kung ang isang adult ay na-trauma sa nangyari, paano pa kaya itong mga bata? Kaya sabi ng isang clinical psychologist, mahalaga ang unang 24 oras para sa psychological intervention sa mga batang dumaan sa extreme traumatic experience na ito. Ang dating paniniwala, kailangan yung tinatawag na psychological debriefing. Kumbaga, ipasalaysay agad sa bata yung buong pangyayari. Hindi na ito nire-recommenda bilang routine intervention, lalo sa mga bata. May mga ilang pag-aaral po na sinasabi na mas nagpapalala ng distress ito sa mga nakaranas ng trauma. Kaya ang nire-recommenda natin sa loob ng halimbawa 24 na oras or immediately nakatuon dapat sa pagbibigay ng psychological first aid na tinatawag. Yung psychological first aid, ito po yung pagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Mahalaga na maramdaman ng bata na siya ay ligtas. Sa loob naman ng unang isang linggo, dapat din obserbahan ng mga bata dahil baka nauwi na sa mas seryosong post-traumatic stress disorder o PTSD ang kanilang kondisyon. Ang simptomas nito ay halimbawa yung flashbacks na parang nangyayari ulit yung insidente, may mga simptomas na binabangungot sila, pag-iwas sa paaralan. Nako, pag ito po nangyari sa bata, mas mahirap na sabihan yung bata na bumalik ulit sa school o doon sa lugar na pinangyarihan.
pagiging madaling magugulatin. Yan po, no? Laging alerto, tapos hirap sila mag-concentrate. Yan yung mga simptomas. Kung ganito na, kailangan na silang isailalim sa therapy. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Itinuturing ng kauna-unahang kaso ng mass school shooting sa kasaysayan ng Pilipinas. Yang nangyaring paumaril ng 2 estudyante sa kanilang mga kaeskwela sa San Jose National High School sa Tacloban, kung saan 3 ang namatay. Pero bago nito, may paisa-isa na ring insidente ng pamamaril sa ilang eskwelahan sa nakalipas na mga taon. Kabilang dyan ang ibinida noon ni dating Pangulong Duterte na pamamaril sa kanyang kaklase noong dekada 70. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Hindi rin na mababalik, sinabuhit ang anak ko. Ang sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Ni sa hinagap, hindi inakala na magulang ng 3 estudyanteng nasawi sa pamaril sa Tacloban City na sa loob pa pala ng paaralan, maglalaho sa isang iglap ang mga pangarap ng kanilang mga anak. Ang pamamaril sa San Jose National High School, sinasabi ngayong kauna-unahang insidente ng mass school shooting sa kasaysayan ng Pilipinas. Yes, it is the first. This is the first. In our recorded history, wala pa kaming nag-research kami, wala pa kaming nakikita. Bago ang trahedya sa Tacloban, nagkaroon na rin naman ng mga insidente ng school shootings base sa kinalap na datos ng GMA News Research. Hindi man kasing lawak na nangyari sa Tacloban, hindi may kakailang nakagigimbal ang anumang karahasan sa loob ng paaralan. Noong 2025 halimbawa, isang estudyante ang binaril ng kanyang ex-boyfriend sa loob ng paaralan sa Nueva Ecija. 2025 din nangyari ang pamaril ng isang estudyante sa kanyang guro sa loob ng eskwelahan sa Lanao del Sur. Ang dahilan, binigyan umano siya nito ng bagsak na grado, patay ang guro sa insidente. 2023, isang medtech student naman ang binugbog at binaril pa ng kanyang kaklase sa parking lot ng isang universidad sa Tuguegarao. Noong 2022, napatay naman si dating Lamitan Basilan Mayor Rose Furigay at 2 iba pa sa pamaril sa graduation sa Ateneo de Manila University sa Quezon City. 2019 naman ang barilin ng isang security guard ang isang estudyante sa isang high school sa Calamba, Laguna. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, minsan na rin naikwento ang pagbaril umano niya sa kanyang kaklase nung siya nasa law school. Ito, sige ho, mga Bisaya nagkakalat sa mundo. Kasi sa koridor kami, papasok. Sabi ko sa kanya, pag tinamaan ako na, babarilin kita. Tinamaan ako sa ilong. I beg. Expect. Kasunod ng insidente sa Tacloban, ang mga ginagawang paghihigpit sa mga paaralan. Pero aminado maging ang pulisya na hindi kakayaning isa-isang bantayan ang lahat ng paaralan sa buong bansa. Hindi talaga natin kaya po lagyan ng lahat ng schools. There are more than 40,000 public schools and around 6,000 private schools po all over the country. So that makes it around a little less than 50,000. Kahit po lagyan natin tigi-isa lang ay wala na pong magagawang ating ano. Ang Psychological Association of the Philippines, pabor sa mga hakbang para siguruhin ang kaligtasan ng mga paaralan. Pero kasing halaga raw ang pagbabantay sa psychological safety ng mga bata at maagang pagtulong sa mga estudyanteng maaaring may pinagdaraanan o nagpo-post ng marahas na content sa kanilang social media account. These 2 guys, they could have already been showing us red flags. Marami na silang pinapakitang triggers. Kaya lang hindi sila siguro napansin or hindi sila nabigyan ng importance. Ang important pa din siguro na pwede nating isuggest maliban sa security ay yung pag-i-implement natin ng changes siguro do sa reporting mechanisms natin sa schools, no? Kung pwede natin sanang magkaroon tayo ng pamamaraan para mas makita natin if the students particularly, no, those that are possibly manifesting some red flags. Ang Education Department kinikilalang issue, hindi lang bilang isang issue ng seguridad. Hindi lang siya peace and order problem eh. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring
wala ring magulang. Very concrete po ang isang direksyon natin ngayon is to hire more guidance counselors. No? We will be hiring guidance counselor associates, no, who will be performing the same function. Kasi po ang nakita namin, importante ho na merong nakakausap yung ating mga mag-aaral at na ilalabas yung kanilang saloobin. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Grateful ang host na sina Heart Evangelista at Sean Lucas sa suporta ng mga manonood sa Kapuso Game Show na The People Have Spoken. Pero kumusta naman kaya ang samahan nila sa taping? Makichika kay Nelson Canlas. We're gonna see Shanghai once more. You wanna join? Yes. It's giving passion, but budget-friendly. Yan ang kinaaliwan online sa shopping hall ni Heart Evangelista kasama ang kanyang mom and some friends sa recent trip niya sa China. Ang saya. I like China. It's a totally different atmosphere, environment pagdating sa fashion. So, naaliw ako sa kanya. And speaking of trip, ipli-next naman ang co-host ni Heart sa The People Have Spoken na si Sean Lucas. Ang sponty trip niya kasama si Michael Sager sa Thailand. We woke up that day and then we decided to fly out to Bangkok by night. Kasi wala kang magawa ni Michael. Pagdating namin dun, wala kaming plano. So yung nandun sa vlog na yun yung trip namin that day. Random. Bukod sa kani-kanilang ganap, busy rin sina Heart at Sean sa Kapuso Game Show na The People Have Spoken. Lalo nga raw nagiging close ang dalawa habang tumatagal ang taping nila. Grateful din sila sa natatanggap na suporta. Lalo't napapansin din daw ng Kapuso viewers ang kanilang pagiging authentic sa show. Mas marami pa raw aabangan ang mga manonood sa mga susunod na episode. More hot topics, more discussions, and chikas. A lot of violent reactions, wow, controversial topics, and anything under the sun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.